Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ni ex-Senator Francisco Kit Tatad tungkol dito sa nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Medyo matindi itong kanyang babala. Okay, sa newspaper ito. Balita ng abogado.com. Kit Tatad warns Philippines on brink of civil unrest over Rody Duterte's arrest. Civil unrest. Nasa bingit na tayo ng civil. Matindi kung civil war. Civil unrest, magkakagulo. Posibilidad na magkakagulo ayon pa sa dating senador. Okay. Former Senator Francisco Kit Tatad has warned about the growing tensions across the country following the arrest of former President Rodrigo Duterte by describing the situation as looming storm of civil unrest. Para bang bagyo. Kikita mo, paparating na ang bagyo eh. Na-pre-predict na. Ganyan. Gaano kalakas yung bagyo? Super bagyo. It's a looming civil unrest. There is, ito, yung statement na i-post sa Facebook page ng PDP Laban. Sabi niya, there is so much anger everywhere and so much speculation on what could happen to the country if Duterte remains detained. Fueling the anxiety is an unsigned article circulating online which Tatad claims is believed to have originated from a group of military retirees. The document asserts that the Philippines has reached a turning point and could be fast approaching a tipping point due to the political turmoil. Amid unresolved issues of massive corruption, bureaucratic inefficiency, the unchecked rise of political dynasties, and systemic failure in governance, Tatad warns the Duterte situation could ignite nationwide unrest. The Duterte issue threatens to hurl the country into a storm of civil unrest. Yan po ang pahayag ng dating senador. Ano sa tingin nyo? Ayon ba kayo o agree ba kayo sa sinasabi niya? There is widespread anger everywhere. Mga OFWs nagpapakahirap, nagtratrabaho sa ibang bansa nang dahil lang sa nangyari kay Tatay Digong, iniwan ang kanilang mga trabaho, gumastos ng malaki, pumunta sa Netherlands para ipakita ang suporta. Kanila, may bago akong napanood na Facebook reel. Sang nakahawak ng American flag. Kailang Pilipino. Kuya, taga saan ka? Florida, USA. Ano, nagbabakasyon ka lang dito? Sabi ng nag-i-interview. Mga kapwa rin diyang mga OFWs. Mga vlogger siguro ito. May Facebook reel. Hindi ako nagbabakasyon. Nandito ako para ipakita ko na mahal ko si Digong. Nagpaalam ka ba sa amo mo? Hindi. Sabi niya. Sinabi ko lang na magkakasakit ako. Magkakasakit ako.
Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. At gagaling ako Lunes, Martes. Magtratrabaho na lang ako sa Miyerkules. Talagang intentional. Grabe, bagbag damdamin itong worldwide show of protest, support sa mga kay Tatay Digong. Si Kitty Duterte, narinig ko rin siya. Sabi niya, ang dami kong napapanood sa internet. Mga OFWs kahit saan nagrarally, nagpro-protesta in support sa amin. Kaya malaking bagay, nakakatulong yun sa amin. Ipagpatuloy nyo lang, ipagdasal nyo kami. Sabi ni Kitty Duterte. Ano ba? Yung nabasa kong news. Nag-appeal o nagmakaawa si Jose Claire Castro doon sa plano ng mga OFWs. Plano pa lang ito na magkakaroon ng Zero Remittance Week. Sinasabi ng mga bagong bayani are the OFWs dahil yung kita nilang dolyar sa abroad, ipapadala dito sa Pilipinas, yon ang malaking bumubuhay sa ating ekonomiya. Ngayon, sa hatred, pagkadismaya sa ginawa ng gobyernong ito na pag-kidnap, pag-aresto ba kay PRRD at dinala sa ICC sa Netherlands, nako, magkakaroon daw, plano, 1 linggo, zero remittance ng ilang grupo ng OFW. Sabi ng Jose Claire Castro na I'm appealing, sana maging patas kayo. Sana maging mahinahon lang tayo. Hindi lang gobyerno ang maapektuhan, pati ang pamilya nyo. Of course, alam nila. Maapektuhan ang pamilya. Kaya lang, ang pamilya pwedeng makapaghintay siguro ng 1 linggo. Total, 1 linggo man lang. Example. May kwarta pa ba kayo dyan? Meron pa. Hindi ako magpapadala ng 1 linggo Ayun. Sige. Makisimpatize kami. Sabi ng pamilya nila dito. Sige. Mag-dildil lang muna kami ng asin para ipakita ang aming pagprotesta. Ganun po. It's a widespread. So, sana hindi magbunga ito ng karahasan. Sabi nga ni Kitty Duterte, Mayor Baste, na huwag tayong gagawa ng karahasan. Sa eleksyon na lang tayo babawi. That's right, eleksyon. Malapit na po ang eleksyon. Vote straight. PDP laban. Okay. Mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating mga videos at nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang ating sweldo ay tinutulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng mga Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Pangayo na, pangayo na. Sug na mangayo, kana biya ang karong kundi mo. Haligid. Salawan ang Indo. Sa igami ko sa ila sa kanino.
unsang imong maistorya te nga karon bag-o na kayon yung atop oh. Pasalamat ko nga dili na may maulanan, nawala na tong amo ang kuan. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga sa katugayan nakakuan lagi ang among atop. Nailisa na nawala na tong gatulo. Oo. Pasalamat pud ko sa nag-sponsor ani. Oo, nga karon. Salamat gid kaayo. Oo, nga di na mo Di matuluan. kami matuluan, wala na ulan. Oo. Pumayo na inyong atop karon kay kuan naman kanang bag-o na nga yero. Oo. So, salamat kayo, te. Sige, salamat po. Oo, sige, salamat. So, muna ni ang ilang atop karon nga na bag-o na gyud ang ilang atop. So, nawala itong daot ng ilang yero. So, maayo na karon ang ilang atop. Wala na ulan. Wala na ulan. Oo.